next time kung knock kayo dito. Alam mo kuya, dapat talaga ano to, kasi konti lang dun sa papel nyo. Pero ang sabi nila wala. Diba? Hindi namin problema kung naubusan kayo, okay? Hindi ako nagre-reklamo sa'yo, ikaw yung sumasagot. Ikaw yung sumasagot. Kamusta ka, Kuyang Bagger? Ayos lang naman po. Ano, nakaka-move na dun sa issue namin ni Madam Hampas Lupa, yung nangyari sa supermarket. Okay, so ikaw naman, Madam Hampas Lupa, kamusta ka naman? Eto, okay naman ako, Madam Jess. Jessica Sogo. Masaya, syempre. Diba? Kasi nga, eto, okay na kami ni Kuyang Bagger. Diba? Nagkapatawaran na kami dalawa. So, masaya. So, pag-usapan naman natin yung nangyari sa Walter Mart. Okay lang ba sa iyo, Madam Hampas Lupa? Oo, syempre naman. Okay naman, okay lang sa akin. So, ikwento mo kung ano ang nangyari sa loob ng Walter Mart. Kwento ko na to sa una kong sa pagpapaliwanag ko na walang kwenta dahil binabash pa rin nila ako. Kasi nga daw, kwento ko yun, ako ang bida, okay? Pero ito yung side ko pa rin talagang nangyari. Pumunta kami ng Walter Mart, ayun nga, less than 12 items yung pinamili namin. Kaya nagpumila kami sa, 'di ba, yung ilalagay lang sa paper bag. Pero nung natapos ng i-punch ni cashier, yung mga pinamili ko, ang sabi niya, walang paper bag. Ang nasabi ko sa kanya, okay, sige ate, kahit ilagay niyo lang sa maliit na box. 'Di ba? Tapos, nilagay niya yung mga pinamili ko sa basket na kulay red. Bit-bit nun yung mga kasama ko. Nilagay niya sa baba ni Kuyang Bagger. Tapos, hindi talaga siya crowded. Yun yung pagkakaintindi ko. Hindi siya crowded during that time. Tapos, meron si Kuyang Bagger, inaasikaso na matanda. Tapos, hindi ko alam, pero ang pagkakaano ko nun, ang pagkakahiwatig ko nun, parang ang choosy-choosy ng matanda. Kasi ang dami-dami niya pinaglalagyan eh. Tama ba? Parang ang daming iba-iba yung pinaglalagyan niya. So, siguro naiirita siya. Yun yung pagkakaintindi ko nung time na yun. Kaya ang tagal talaga ni Kuyang Bagger during that time. Tapos, dahil sa, yun na nga, natatagalan na nga ako, may nakita ko maliit na box. So, alam mo naman ako kasi, sikat katera, pakaalamera, di ba? Kinuha ko yung maliit na box. So, naisip ko na ako na lang magbabox ng pinamili ko. Tapos, ito nga yung kaya na-videohan naman yun. Kasi nga, itong alaga kong, si Berhel, binidyohan niya ako. Pero yung video na yun, para lang dapat yung kay daddy niya. Kasi nga, tinutoksin nila ako na mag-apply na daw ako ng bagger sa Walter Mart. Yun lang talaga yun. Tapos, nagsabi ako na, tinatanong ako may tinatanong sa akin si Berhel ng time na yon. Siya sa akin, inano niya ako, tinutokso niya ako. Tapos ang sagot ko sa mga tanong ni Berhel na, uy mami, papansin ka na naman dyan, ganyan-ganyan siya sa akin, ganyan. Tapos ang sabi ko doon, na siguro na triggered si kuya sa sinabi ko na, ako na nga magbabox kasi ang tagal ni kuya. Bago pa ako nagsabi noon, okay ako magsalita kasi nga nakangiti nga ako sa video talaga no, nakangiti ako. Hindi ko talaga gustong awayin nun si kuya. Tinatawag ko pa si kuya na, kuya, para naman ako ng tape. So, binigay niya din naman sa akin yung tape niya. Tapos, pagkatapos nun, yun na yung nagsabi ako na ang tagal kasi ni kuya kaya tinutulungan ko na siya. Siguro mga 10 seconds, 15 seconds. Sumagot itong si kuya. Sa susunod po kasi, dito kayo pumila, hindi doon. Yun yung sabi niya sa akin. As a customer naman, hala siya, bakit Bakit siya sumasagot sa akin ng gano'n? Yung parang, syempre kasi, para sa akin kasi, nung time na yon hindi ko kasi alam kung ano pinagdadaanan niya. 'Di ba? So, naka-focus lang ako sa kung ano yung nangyayari sa akin. Ako naman, say customer, 'di ba? Customer is always right. Hindi mo gugustuhin, nasasagutin ka nang dapat nagbibigay sa'yo ng magandang serbisyo. Nasagot din na talaga ako kay Kuyang Bagger na, kuya, nag-explain ako sa kanya. Hindi naman talaga ako dapat dito pipila
dapat doon ako sa paper bag, pero wala silang paper bag, kaya kami pinapunta dito. Pero nga, itong si kuya, sinasagot niya na din talaga ako na, huwag kayo dito magreklamo sa akin, sa CS kayo magreklamo. Ganon siya. Eh ako talaga, umiinit na talaga yung ulo ko noong time na yun. Kasi sagot siya ng sagot. Tapos, yun na nga lang, nung umalis na si kuya, nag-walk out talaga siya. Tapos, yun na yung kausap ko yung guard na natanong ko siya na, bakit ganyan naman yung mga staff nyo dito? Nagdodroga ba yung mga staff nyo dito? Sa paglabas ko na nga ng Walter Mart, gumawa pa ako ng video dun sa sasakyan, na which is very wrong naman na ginawa ko. Dapat hinayaan ko na lang yun. Ganon. So, hanggang sa, ayun na nga, nag-trending ang lola mo. Bilay na bilay ako sa mata ng mga marites, sa mata ng mga basher na iisa lang ang tinitingnan na pangyayari. Okay. Yun yung side ko noon. As a customer kasi, nag-expect ako na very high na customer service kasi, syempre dun sa Walter Mart, malaki yung binabayaran natin dyan, di ba? Ako namimili ng grocery every time. Malaki yung ginagastos ko sa kanila. So, I expect naman ng mataas na standard ng customer service. Kaya ganun yung naging reaction ko nung time na yun. Okay. So, ikaw naman, Kuyang Bagger, gusto namin marinig ko anong side, yung sa side mo. Yung una, yung dun sa, sa present customer ko nung time na yun. Okay. Ano kasi matanda na siya. Tapos, ang karamihan kasi ng binila niya nun, puro mga karne. Tapos, may iba ring mga food na hindi karne, mga non-wet na food. Ayun, nahihirapan kami ng magkasya. Dalawa kami ng customer ang nagpapasya, pati yung kahera. Yung karne, hindi mo yun pwede ihalo basta dun sa ibang pagkain kasi baka maghalo, manglansa yung ibang pagkain. May dala siyang isang eco bag. Doon naman niya nilagay yung mga non-food, yung mga sabon. Ngayon kasi ang siste, kaya napatagal. Ayaw ng customer na direkta ilagay dun sa iisang box, magkasama yung pagkain tsaka yung karne. Gusto niya ibalot ng paper bag. Doon yung isa sa malaking problema namin doon sa supermarket na yun, yung paper bag. And ang sinuggest ko sa customer ko, ma'am, pwede ibukod na lang natin ng box. Ayaw niya daw kasi marami siyang bibit-bitin, mag-isa lang kasi siya. Ang tagal namin nagdesisyon kung paano namin yun, ilalagay sa box ng hindi hahalo dun sa ibang pagkain. Ayun, hanggang sa nakapagpasya na kami na lagyan na lang ng divider. Tapos, doon narinig ko si Madam Hampasupa na nagsabi ng yung ang tagal naman ni Kuya. Kanina pa kami naghihintay. Ayun. Then kasi, para sa akin kasi, kasi galing sila sa ibang lane, tapos, parang, magiging kasalanan ko pa kung bakit naghintay sila habang may inasikaso pa ako na which it's dapat priority ko talaga tapusin yung current na customer ko nung time na yun. Ayun, kaya nung time na yun, narinig ko yun sa kanya, sinabihan ko na lang siya na ma'am, next time po na magpapabox kayo nung kayo pumila. Tinuro ko yung mga counter na nag-offer ng box. Tapos yun, nagalit siya. Sunday kasi Sunday nangyari yun kaya expected mo na maaga pa lang marami ng tao. Yung sinasabi ni Madam Hampasupa na na konti na lang yung customer, na kasi 12 noon na nangyari yun. Karamihan sa customer nagla-lunch na, kaya pumupa na yung pila. Pero nung umaga, ang daming pang customer. Doon ako parang napiga na yung pasensya ko nung kasi isa nga sa problema namin yung paper bag. At isa yung sa parang nagpapabuisit sa amin doon. Hindi lang sa akin, pati sa ibang kasamaan ko doon, mga bagger, cashier, na kada sasabihin namin sa customer, ma'am, sorry po, wala ng paper bag. Pwede i-box na lang. Yung ibang customer kasi, yung konti lang yung pinamili, ayaw nila na ilagay sa box. Kasi nga, di ba, ang konti ng pinamili, tapos ilalagay pa sa box. Kami yung sumasalo ng mga galit ng ibang customer na nagre-reklamo, bakit supermarket, tapos walang paper bag, di ba? Nagpanghabot na ni Madam. Yun sabi ko sa kanya, ma'am, sa CS kayo magreklamo, wag sa akin. Kasi nga, parang yung dapat na sila yung sumasalo, kaming mga mga employee na yung mga nasa checkout, yung mga marap sa customer, yung tumatanggap ng galit ng customer na hindi rin namin alam kung bakit may ganong problema, kung bakit nagkakaroon ng shortage sa may paper bag. Lumala yung namin, hanggang umabot na ng social media. Ayun.
So, madam, Listen, ikaw, okay. pumunta ka ba sa customer service para itanong yung inaano ni Kuya Bagay na walang paper bag? Hindi na ako pumunta ng customer service noon. Diretso na ako umuwi ng bahay. So, ang ginawa ko, umuwi na lang ako, gumawa ko ng video, in-upload ko, umuwi ako habang niluluto ako. Parang ganun na lang yung talaga nangyari. Hindi rin talaga ako hindi rin ako nag-isip ng ng mas tama. So, ibig sabihin pala, Kuyang Bagger, nung nagagalit ka nung time na yun na nagpaparinig ka na sinasabi mo na wag ka sa akin magrereklamo, sa customer service ka nagrereklamo. Parang half meant true lang pala yun para sa akin. Kasi yung half nun, dapat para sa mga customer service na nakakarinig nun. Diba? Tapos ako naman, inangkin ko lahat. Inangkin ko lahat yung mga sinasabi mo na hindi ako nakapag-isip na baka iba yung pinaparinggan mo. Diba? Ako lang yung sinabi ko sa sarili ko na ako lang yung pinaparinggan mo, which is wrong pala. Na pinaparinggan mo din yung dapat na makarinig nun, na which is yung customer service dun sa supermarket na yon, na talaga namang hindi sila nagpo-provide ng dapat nilang i-provide. Hindi sila handa sa maraming mamimili during that weekend. Okay, Kuya Bagger, pagkatapos yung mag-argument ni Madam Hampas Lupa, ano ang ginawa mo? After magsagutan kami doon, nag-walkout na ako nun. Kasi siguro yung sa customer, konti lang. Pero yung sa tapat ng checkout namin, yung iba ring mga employee doon, nakasaksi nung mga nangyari doon, na kung paano ako sumagot, paano kami doon. Nahiya na ako. Kaya ang ginawa ko, nag-walkout na lang ako. Tapos nung nasa bahay na ako, parang di ko rin parang tulala ako kasi, di ba, bakit ako nag-walkout? Kasi parang tapos pa nun, ng panahon pa ngayon, di ba nga mahirap maghanap ng trabaho. Ngayon medyo napapaisip ako. Bala ko bumalik. Yun nga lang, mga bandang alas 9 ng gabi, may nag-chat sa GC namin, yun na, sinend yung video. Tapos nung nakita ko doon yung video, yun nga ako ako tsaka siya yung nandun sa video. Tapos nagip din yung mukha ko. Kaya parang wala na, nahiya na ako bumalik kasi kumalat. Sa social media kumalat yung video kaya nahiya na ako bumalik. Tapos nag-effect din sa akin ng stress kasi nga na-reveal yung face ko. So, Kuya Bagger, anong nangyari sa'yo? Nakawal ka ba? Nag-quit? Nag-resign? Or what? Ilang araw nun, simula nung lumabas yung video namin, nag-chat sa akin yung agency namin na pinapupunta ko ng office nila. Kinausap ako. Actually, maganda yung offer nila sa akin na kung ayos lang daw na ilipat ako ng ibang trabaho na lang para hindi ako mabakante. Yung nga lang kasi ang ino-offer nila sa akin nasa NCR, medyo malayo sa amin. Kaya ayun, ako na rin yung nag-decision na mag-resign na lang para matapos na yung kontrata. Parang nakukonsensya na naman tuloy ako. Ang sakit na ko. So, ikaw, Madam Hampas Lupa, ano ang nangyari sa iyo nung araw na yun? Pagkatapos ko nga umuwi ng bahay, yun nga na-upload ko yung video, di stress everyday. Kasi ang daming basher. As in, parang mga kutong lupa yung mga yung mga vlogger na nagsipag, copy ng videos ko, re-upload sila, na-upload trending As in, sobrang trending talaga nila. Yung ibang sa akin, ang views lang sa akin, nasa 1.6 million, di ba? Pero yung ibang mga nag-re-upload ng videos namin na ng mga nag-commentator ko, mga bias naman, yung iba, 8 million, may 10 million pa yata na views, 5 million, 6 million, ganon kalaki yung views ng mga mga vlogger na nakisawsaw sa issue namin. Tapos, syempre, stress. Iniisip ko din noong time na yon na na mahumingi ng sorry kay Kuyang Bagger.
Tapos, kasi meron din ako mga followers na nagme-message sa akin sa through PM. Kasi hindi sila makapag-comment sa post ko. Kasi dinudumog sila ng mga basher. Ganon ka-hyper yung mga basher nung during that time. Parang bagyong undoy. Parang gusto mga pumatay. Kaya ang ginagawa nila to comfort me, yung mga talagang naniniwala sa akin na nakita yung side, yung both side. Yung next day, inaaway ko pa talaga si Kuya Bagay kasi yung parang galit pa rin ako nun eh. Kaya nakagawa pa ako ng video no, na sabi ko hindi talaga magsusorry kay Kuya Bagay lalo na sa mga basher. Nakagawa pa ako ng video nun kasi syempre ano pa rin ako eh, yung parang talagang nagdadamdam pa rin ako, 'di ba? Tapos, pero nung mga third day na, medyo okay na ako. Kasi ganun ako eh. Madali ako magalit sa totoo lang. Pero madali din na mawala yung galit ko. Madali din ako magpatawad. Ganun. Tapos nung third day na, yun na yun, naisipan ko na ako, tama na nga to, masyado ng toxic, ganun, masyado ng ang dami nakikisaw-saw, ganyan-ganyan. So, naisipan ko na hanapin si Kuya Bagger. Next day yata yun, third day yata yun, nung gumawa ako ng video, or fourth day, hindi ko na matandaan. Basta gumawa din ulit ako ng video na hinahanap ko nga si Kuya Bagger at nagsorry ako sa kanya dun sa video na yon. Tapos gusto ko siyang tulungan at gusto ko malaman kung ba't siya nag-quit, kung ako ba yung may kasalanan na kaya siya tinanggal ba siya? Kasi kung tinanggal siya sa trabaho, kasalanan ko yon. Pero kung siya mismo nag-quit, choice niya yon. So, kasalanan niya yon. Ganon yung mga iniisip ko noon. Kaya hinanap ko si Kuya. Pero yun nga, nung hinanap ko si Kuya, hindi rin siya napakita sa akin, tinakasan niya kami. Tinakasan niya kami dun sa barangay. Kasi nga nakita, pero ang sabi mo Kuya, ba't mo nga kami tinakasan nun kaya hindi ka napakita nun? Pinapapatay ko yung video nun eh. Pero nung sinabi ko sa kanya na papatay niya yung video, sabi niya okay lang daw kasi vlog lang naman daw. Siguro yung akala niya nung time na yun akala ko, nadadamputin ako ng barangay. Kaya sabi niya, vlog lang naman daw. Tapos yun, hindi ako pumayag kasi ayoko nang yung ko eh. Kasi nga sa first video. Pero lininawin ko yung video. Dapat din lang yung vlog. Blurred yung sinasabi niya doon. I-blurred niya daw. Hindi yung mga kasama niyang mga kasamang barangay na staff na sabi, hindi, iba-vlog lang yun. Hindi siya nagsabi. Mga barangay. Iba-vlog lang yan. Oo, kaya hindi ka nagpakita. Oo. Tapos nung nasa barangay kami, dumating di ba nga, kasi sa barangay lang ako. Kaya ako pumunta ng barangay kasi nga para hindi siya matakot. Kasi doon gusto siya makausap kasi baka mas matakot siya or mailang kapag mismo pinuntahan ko siya sa bahay nila tapos may mga kasama akong mga lalaki, di ba? So, kaya ang ginawa ko noon, sa barangay kami, nakiusap ako sa barangay ko, pwede pasundo si Robin para makapag-usap kami at makapagbigay ako ng tulong na kinakailangan nila. Tapos, dumating si nanay. Si nanay ni Robin. Hindi niya kasama si Robin. Akala ni nanay, si Robin nauna na. Kasi nga, umalis na si Robin, nagbis ng dami, tapos kinuha yung bag niya, nagdala ng payong, lamyard, umalis na. So, si nanay naman, dali-dali pumunta ng barangay. So, akala niya si Robin nandun na. Pero wala si Robin, hindi siya dumating. Inindyan niya ako. yun na yun. Tapos nun, si nanay kausap namin, nakapag-interview kami. Si nanay naman, binibidang-bidang niya si Robin. Which is, naging masama. Naging mas masama dun sa kwento. Kaya, itong si Robin, nagalit talaga sa akin. Kasi nga, in-upload ko yung video. Kasi nga, hindi siya napakita. So, para lang malaman ng mga followers ko na ginawa ko naman talaga na hanapin si Robin. So, in-upload ko yung video. Pero, naging masama yun para kay Robin. Masama yun para sa kanya. Kaya, ang nangyari, ayun na, kinontak niya yung ibang mga vlogger, na mga sawsawera at sawsawera. Yun na nga, sabi niya, kakasuhan niya ako. Tapos, imbis na yung ibang mga tao na mas nakakaalam, dapat pinapayuhan ka ng mas, alam mo yun, yung about sa pros and cons ng gagawin mong hakbang, tulad mo na yung mga pwede mong ikitain sa araw-araw sa pagtatrabaho, ikasya lang sa pang-araw-araw nyo ni nanay, di ba? Kung talagang yung mga nalapitan mong tao during that time is gusto talaga nila makatulong kay Robin, di ba? Dapat tulong na
na ikauunlad ng buhay niya, yung ibibigay sa kanya, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon, di ba, Robin? Oo. Na makapag-usap kaming dalawa, na masabi ko sa kanya na sorry, na maipaliwanag ko yung side ko, yun yung hindi nangyari. Hanggang sa'yo na nga, dumating muna yung mga sawsawera at sawsawera bago nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Ganon. Okay, so can you tell us kung paano kayo nagkaayos ni Kuyang Bagger? Bale, isang Friday, nag-i-scroll ako ng phone ko. Tapos nakita ko yung video ni Kuyang Bagger at saka ng dalawang vlogger na nakikisaw-saw. Siguro sinave mo yun, sir. Sinave mo yun, sir, sa sa phone ko, yung video na yun. Kaya nakita ko siya. Dahil sa wala naman akong ginagawa, kasi hindi talaga ako nanonood ng vlog nila. Kasi hindi ako nanonood. Pinanood ko na lang siya. Dahil sa wala akong ginagawa, naging curious ako. Ano kayang pinagsasabi nila dito? Ganyan. So, pinanood ko ng buo. Hanggang sa, doon ko narinig yung sinabi ni Kuya na, dapat daw, babalik pa ako dun sa kanila ng Sunday. Parang, ang feeling ko, naghintay si nanay sa akin. So, nakonsensya ako. Wala, naghintay si nanay. Kasi nga, sinabi ko pa talaga kay nanay na babalik ako na ay magdadala ako ng grocery sa inyo at saka ng, ng tulong financial para meron kayong pambayad ng renta, ganyan-ganyan. Kasi nga, walang maibibigay si Kuya Robin sa'yo ngayon dahil wala siyang trabaho. Tapos, pangalawa, dun sa sinabi sa video ni Kuyang Robin, yung tinanong siya nung dalawang vlogger na yun, kung ano yung plano niya ngayon. Ang sagot niya Kuyang Bagger, ang balak niya talagang gusto niya mangyari. Gusto mo mag-abroad, di ba? Gusto niya talaga mag-abroad. Kaya siguro inisip niya na lang na mag-resign din kasi nasa isip mo na rin yun na mag-abroad ka na lang. Di ba? Pumasok sa isip ko yung total may part ako kung bakit wala siyang trabaho ngayon. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang tulungan kasi ito yung mas dapat para sa kanya. 'Di ba? Wala siyang sobra yung abala na mangyayari sa kanya dahil lang sa ganitong bagay na parehas kaming may kasalanan. 'Di ba? Nasa isip ko 'yon. Pero bago pa mangyari 'yon, bago pa yung Friday na 'yon, nung nagkita kami niya sa barangay, kasi pinabarangay nila ako buo yung loob ko naharapin siya sa kahit saang husgado. Kung gusto niya akong kasuhan, sa akin, kaya hinarap ko siya sa barangay, okay, go. Diba? Kung yun talaga yung magpapasaya sa kanya, ibibigay ko yun sa kanya. Okay. Okay ako na magharap kami sa hukuman. Ganyan. Kasi kung hindi sapat sa kanya yung sorry ko, dun sa video ko, di sige na lang, magharap kami sa hukuman. Pero, nabago ang lahat nung napanood ko yung video nilang tatlo. Nabago ang lahat ng iniisip ko kasi ako talaga ma-pride akong tao. 'Di ba? Hindi ako magmamakaawa sa iyo. Ganun ako ma-pride ako haharapin kita kasi kaya kitang harapin. Pero yung video na yun talaga ang nagpabago ng isip ko. Doon sa dalawang sinabi ni Robin. Yung feeling ko na naghintay sa akin si nanay. Kasi mabait si nanay Sa totoo lang, mabait si nanay. Sobra akong na-amaze sa kanya. Yung tipong, ilan taon na nga si nanay? 69. 69 years old na si nanay Josefina, pero naghahanap buhay pa siya. Gumagawa siya ng basahan. Yung ibang matanda, anong gagawin nila? Lalabas sila, manlilimos. Kaya talaga yung respect ko sa mama niya, nandun. Diba? Kaya nung napanood ko yung video na yun, una yung naisip ko si nanay. Tapos yung pangalawa, yung plano niya mag-abroad, na imbes na ang sabihin sa kanila ng mga pekeng nagpapanggap na gusto kang tulungan, sige kuya, magpatawad ka na lang, nandiyan naman ang karma, tutulungan ka namin mag-abroad, ano mga kailangan mo, ganyan. Hindi. Ang sagot sa kanya, hindi kuya, kung mag-abroad ka, paano na yung kaso mo sa kanya? Nasa video yon. Di ba? Yun yung sinabi nila, nasa video yon. Yun talaga yung pinapasalamat ko sa Diyos. Kasi siguro, kaya ipinakita sa akin ni Lord yun. Kasi nga, magkikita kami ulit sa barangay. Pagkatapos ko talagang pinanood yung video na yun, may kumatok sa pinto. Samon, paanyaya galing sa barangay.
Sabi ko, Lord, nag-pray ako, Lord, sana mag-isa lang si Robin. Kapag mag-isa lang si Robin, so siguro, ito yung sign mo na kausapin ko siya. Na mapaliwanagan ko siya. Na galit siya sa akin, oo, pero sana makinig siya sa akin, Lord. Nagpipray ako noon. Yes, akala nila masamang tao ako, pero marunong ako manalangin. Malakas ako kay Lord, no? Ganon. So, ayun, nag-pray ako kay Lord. Tapos yun na nga, madam. Kasama kita, madam, diba? Kasama kita, madam, diba? Tinanggap ko yung paan niya. Pumunta ko ba? Nauna pa nga tayo sa barangay, diba? Ang tagal ni Robin, diba? Iniisip ko, sana Lord, walang kasama. Sana Lord, walang kasama. Thank you, Lord! Nung nakita ko sa Robin naglalakad, may dalang payo, mag-isa lang siya! Kinakabahan pa ako nun, be. Kinakabahan pa ako nun, tug-tug-tug-tug pa yung ano ko nun, puso ko nun. Kasi, syempre, di ba, talagang decided ako nung time na yun na sabihin sa'yo yung mga dapat mong marinig, yung pros and cons ng gagawin nating dalawa. Nakakasuhan mo ako, lalaban ako sa'yo. Yung mga gano'n, di ba, pinaliwanag ko sa'yo, di ba? Nag-pray ako noon na, Lord, sana makinig siya sa akin, kahit hindi ka magsalita. Sabi ko noon sa Lupon, gusto ko kausapin si Robin out of yung wala na yung sinusulat-sulat. Gusto ko lang marinig ni Robin yung mga sasabihin ko. Yun lang, kahit hindi ka magsalita, di ba, sabi ko sa'yo. Tapos, nag-sorry ako sa kanya. Nag-sorry ako sa'yo, di ba, be? Simula dun sa unang video, sa pangalawang video, nag-sorry ako sa kanya. Binaba ko yung pride ko. Pero hindi dahil sa hindi ko kayang harapin yung kaso na ako din yung may kasalanan. Hindi dahil doon. Binaba ko yung pride ko kasi yun ang tama. Kasi alam ko na mas matutulungan ko siya. Kasi merong nanay na mas kailangan ang tulong niya para magtrabaho, para makapag-ipon, para magkaroon sila ng sariling bahay. Ganon. Kung ititenga niya yung sarili niya dito sa Pilipinas, tapos kumikita lang siya na ang mahal-mahal na bigas, wala siyang maiipon, di ba? So, ayun. Binigay ko kay Kuya Robin yung number ko. Tinanggap niya naman. Tapos, doon na yun nagsimula hanggang sa kinukulit ko na siya. May mga time na tinatawagan ko siya. Pero actually, dahilan ko lang yun talaga na tinawagan kita para tanungin about sa face-to-face. Kasi gusto lang talaga kitang makausap nun. Gusto ko mapulsuhan kung ano yung stand mo nung kinausap kita, kung willing ka bang magpatawad. At tumawag ako sa kanya, sabi ko sa kanya, Kuya, magkikita pa ba tayo sa face-to-face? Balita ko may sakit ka daw, okay ka na ba? Kamusta ka? Ganyan. Pero ang gusto ko lang talaga marinig nun, nung tinanong kita, Kuya, napag-isipan mo na ba yung ano ko sa'yo? Yung sinasabi ko sa'yo. Tapos ang sinabi mo sa akin na pinag-iisipan mo pa, thank you Lord. Kasi ibig sabihin, binigyan mo ako ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi pa siya talagang polluted na gawin yung isang bagay na hindi siya handa. Diba? So, next day, after 3 days nung tinawagan ko si Kuyang Robin, pumunta dito si MJ. Si MJ talaga, MJ Siason talaga, ang kinulit-kulit niya talaga ako kasi sobrang supportive friend niya din na kaibigan na, Halika, madam, ako bahala. Tara, punta natin si Kuya Bagger. Kakausapin ko siya. Ang ending, ako naman pumunta sa loob ng bahay siya. Busy siya sa pakikipag-usap sa telepono kasi nagkaroon siya ng sarili niyang problema. 'Di ba? Ang ending tayong dalawa na, 'di ba, yung grabe, kuya, nung time na yun, alam mo, nung pumunta kami sa bahay mo, sobra akong kinakabahan na naman noon. Kasi hindi ko alam kung ano yung magiging reaction mo. Baka mamaya batoyin mo ako ng ng tabo, 'di ba? Baka papulis mo ko, 'di ba? Batohin mo ko nung gawaan ni nanay ng basahan na maraming pako, ipukpok sa akin ni nanay 'yun. Syempre galit siya sa akin, 'di ba? Lahat ng nakapaligid doon kilala ako na magkaaway kami. Ang bungad nga ni nanay nung nakita tayo, wala bang magagalit, di ba? Wala bang ganyan. Sabi ko naman kay nanay, wala naman, nay, basta wag lang kayo maingay dun sa mga Diba, sabi ko sa kanya, nay, nandito ako, sabi ko nay, nandito ako para makausap si Robin ulit at makapaghingi na rin ng dispensa sa inyo dun sa na hindi nga ako nakarating nung pinangako kong Sunday. Tinanggap niya kami ng buo, tinanggap niya kami ng mainit na pagtanggap, ganon. Hindi matigas yung puso ni nanay, nagmana si Robin. Okay, Kuyang Bagger, ano ang naging reaction mo nung pinuntahan ka ng team ni Madam Mampos Lupa sa bahay mo?
syempre, nagulat ako nun nung pumunta. Hindi ko kasi alam na, hindi ko alam na siya yun. Nagulat ako may mga tao na dumating doon. Sino na naman itong mga to? Ba't na naman nandito? Tapos nung kinahuli-huli ang pumasok, nakita ko doon si Madam Hampas Lupa. Ayun, Sa nung... prank. Nagulat ka ba? Surprise! Oo. Nagulat ako nun nung nakita ko siya doon. Kakagising niya lang. Na pumunta siya ng personal doon sa amin. Tapos nung nakausap niya si nanay, ayun, medyo na rin. Talaga medyo nagbabago na rin yung loob ko eh. Gumagaan na rin yung loob ko kasi nga nung time na yun na pumunta siya sa amin, doon ko na naramdaman yung sincerity ng niya eh. Ng sorry niya sa akin eh. Kaya doon na naman mismo, nung pumunta siya sa amin, nung humingi siya ng tawad, di ba? Kasi sino naman siguro, ewan ko lang sa iba kung ganun din gagawin nila na pag may lumapit sa kanila, humingi ng tawad, nabukal naman sa kalooban, kung ano yung gagawin nila. Ako kasi, siguro dahil na rin sa, pagpapalaki sa akin ng magulang ko na, ganun rin silang tao, kaya ganun na rin yung ginawa ko. Nagpatawad ako kasi yun talagang dapat eh. Kung habang buhay mong dadalhin yung galit na yun, walang progress na mangyayari. Lalo na sa pagitan ninyong dalawa. So, Madam Hampas Lupa, kamusta naman ang bonding niyo ni Kuya Bagger? Ayun, kain everyday. Anong kain niyo? Anong kain? Siyempre pagkain. Kasi lagi na kami ngayon, halos lagi na kami ngayon magkasama eh, di ba? Kasi siyempre, friends na, so pagpupunta ng Manila, sinasama natin siya, di ba? So, kain everyday, okay. Oy, kung ano iniisip yung kain ha. Pinapakain ko sa kanya si Madam Jessica Sogo. Hindi, seryoso. Siyempre, yung parang, kasi si Robin kasi sobrang tahimik na tao. Di ba? So, naiilang akong kausapin siya, di ba? Pero ginagawa ko pa rin. Kasi, iniintindi ko na ganyan talaga siya. Tahimik lang talaga siya. So, pero kung ibang tao na makitid ang pag-iisip, hahayaan nila si Robin na manahimik. Hindi nila rin papansinin kasi nga ayaw mo, di ba gano'n naman mentality kadalasan ng mga Pinoy, ayaw mo kausapin, hindi rin kita kakausapin, gano'n, di ba? Pero ako, nag-a-adjust ako kasi nga, meron na din ako mga nakilalang tao before na katulad niya, na kapag hindi mo kayo nausap, hindi rin sila magsasalita. So, kaya, relate na ako sa personality ni Robin. Hindi talaga siya magsasalita pag hindi mo siya kinausap. As in. Ay, naku, dalawa lang kayo, tatlo lang kayo dyan. Daldal kami ng daldal na kasama ko sa, ganyan lang siya. Ganyan lang tayo. Tapos pag kausapin mo siya, napakatipid pa niyang ngumiti. Picture tayo. Ganyan lang. Sabi ko, Kuya Robin, ngumiti ka kasi pag hindi ka ngumiti, mababash tayo. Pero ganun talaga siya. Oo. Hindi siya mahilig magsalita. Hindi siya makwento. Wala siyang pakalam sa buhay ng ibang tao. Kung sino man magiging jowa nito. Ngayon pala, kumanda ka na. Huwag kang magalit pag di ka kinausap nito na sa araw. Tapos kapag bumukha yung bibo nga. Tapos alam mo na, mabaho, alam mo na yun. Hindi mo kinausap eh. Ganon! Di ba? So, ayun. Yun yung masasabi kong banding namin ngayon ni Kuya Bagger. Kaya siguro yung nangyari sa amin sa Walter Mart. Ganon. Kailangan niya din ako para sa pangarap niya. Yun nga lang, hindi naging maganda yung pagkikilala natin dalawa. Pero ang importante doon, Kuya, future. Yung bunga nun, di ba? Kumbaga, yung dahilan na pagkakilala nating dalawa ay hindi maganda. Pero at least, yung naging bunga nun, maganda para sa'yo. Madam Hampas Lupa, ano ang natutunan nyo sa nangyari sa inyong dalawa? So, para sa akin, yung pagiging isang content creator, kapag nagkaroon ng ganun pangyayari ulit sa akin, ganyan, kailangan ko munang alamin kung anong side nung isa bago ako magkomento at i-upload. Kasi nga, yun nga, tulad ng nangyari nga sa amin ni Kuya Bagger, di ba? Meron para siyang other side. Meron siyang pinagdaanan nung time na yun. Tapos, ang inisip ko lang din, yung pinagdaanan ko.
Yung as a customer, yun lang yung inisip ko. So, yun yung natutunan ko dun sa pangyayaring yun. At saka, hindi na ako mag-vlog ng mga ng mga ganyan. Masakit sa ulo. So, ayun nga, dahil dun nga sa pangyayaring yun, namin ni Kuya Bagger, syempre, natuto akong binabayo yung yung pride ko para sa pagmamahal sa kapwa. As in, doon ko ulit naramdaman yung na pwede pala yun, yung magkaroon ka ng care sa taong naging dahilan kung bakit ka binash ng milyon-milyong mga tao, yung ginudge ka ng mga milyong-milyong tao. So, yun yung isa sa mga natutunan ko na hindi mahirap magmahal kahit nakaaway mo pa siya. Yung isa sa mga natutunan ko doon na na pwede pa nang magmahal ng taong kinainisan mo minsan. Yun. Kaya, I love you na, Kuya. Ikaw naman, Kuya Bagger, ano ang natutunan mo sa pinagdaanan niyo ni Madam Hampas Lupa? Wag ka basta pumasok sa first impression mo sa tao. Kasi ganun yung nangyari sa akin eh. Naging first impression ko sa kanya na mataray siya. Ganun din yung naging first impression ng ibang tao sa kanya, yung mga nakapanood ng video. Pero pagka nakilala mo kasi ng personal yung tao, doon mo talaga malalaman yung totoong ugali niya. Tulad nung nangyari sa amin dalawa, ngayong nagkabati na kami, di ba may mga bonding na nangyari sa amin. Natin yun. Tabi natin yung mga bonding na nangyari. Sabihin na lang natin na dahil sa bonding namin, na-observe ko kung sino talaga siya, kung anong klase siyang tao. Doon ko mas na-realize na yung taong iniisip ko na impacta, mataray, mabunganga, na may ibang side na mas nahigitan pa yung mga di naman sama-sama. Ngayon yung pangit na ugali niya, ayun. Na nahigitan pa yung yung mga magagandang tunay na ugali niya. Kasi nga nakasama ko siya ang dami kong nakita sa kanya, na-observe ko yung yung care niya sa ibang tao, lalo na yung pagtulong sa iba, na wala sa vlog. Hindi talaga niya kinukunan ng video yung ibang pagtulong niya. Doon ko na-proof yun, na tumutulong siya without vlog talaga. Kasi, nung magkasama kami, one time nasa kami, sasakyan kami, papunta kaming Maynila. May nadaanan kaming matanda, na putol yung gusto niyang pahintuin sana yung sasakyan, kasi nga gusto niyang lapitan, gusto niya ubusin yung paninda, nagtitinda kasi yung matanda eh. Yun nga lang, kasi sa sobrang traffic, tapos baka makabala din kami sa mga sasakyan nasa likuran namin. Hindi na kami huminto, nagdire-diretso na lang. Ayun, kung ano yung iniisip ng ibang tao kay Madam Hampas Lupa, isipin nyo na lang. Pero sa sinasabi ko ngayon kasi, ako kasi yung nakasaksi. Isa rin ako sa nag-isip sa kanya dati ng masama. Pero nung nakilala ko siya, yun, nag-iba yung impression ko sa kanya, naging maganda, kaya nga mas nakakasundo ko siya ngayon. Kasi doon na nakilala ko kung sino talaga yung tunay na Madam Hampas Lupa. Ayun. Kasi hindi kasi hindi ko alam na yung mga sinasabi niya na observant siya, tapos ganyan, nag-observe siya, ganyan. Diba? Tahimik lang ako sa umpisa. Nakakatawa yung comment ni Kuya Robin sa akin, na-appreciate niya kasi. Maganda rin pala yun, no? Yung hindi mo kailangan na ipakita sa lahat ng tao, i-video lahat ng pagtulong mo, tapos, ito na lang, bigla na lang na yung ibang tao ang magsasabi nun para sa'yo. Kaya ako kasi ang sarap pala sa pakiramdam ng gano'n. Yung Bagger, ano yung masasabi mo sa mga nagmabash kay Madam Hampas Lupa? Para sa akin, itigil nyo na lang rin. Kasi wala rin namang may dudulot sa inyong maganda, lalo sa amin, pati rin naman sa inyo. Yung kasi mga yung galit ninyo wala namang mangyayari dun sa galit nyo Kumbaga kasi problema naming dalawa yun Diba? Tapos, kung makapag-comment kayo, tapos, na parang, ang laki ng epekto sa buhay nyo nang nangyari sa amin. Bawas kasalanan din yun sa inyo. Kasi, na ititigil nyo naman judge sa ibang tao, na hindi nyo naman talaga tunay na kilala, na binasin nyo lang sa isang pangyayari na kumalat
wala kayong ibang basihan kung sino talaga yung tao na to, kung ano talaga siya. Ayun, tigil na lang natin yung bashing natin. Kasi para din yun sa inyo, bawas kasalanan, para sa amin, bawas stress. Ayun lang. Ikaw, Madam Hampas Lupa, ano masasabi mo? Lalo na sa iyo, ang dami ng babas. Sa akin naman, kung gusto nyo humaba ang buhay ninyo, pakialaman nyo yung problema nyo, wag yung problema ng ibang tao. Alam nyo ba, mga Madam Sir, isa sa nagpapahaba ng buhay, yung dapat hindi ka stress, di ba? Yung calm ka lang, mag-isip ka ng magagandang bagay, mag-meditate ka instead na mag-Facebook, ganon. Mag-isip ka ng magtanim ka, kaysa nagpe-Facebook ka para mambash sa akin. Diba? Ganun yung gawin nyo para mababa yung buhay nyo. Huwag kayong mambash. Diba? May nakita kayong mali, masama, tingin nyo, pangit. Ignore. Diba? Scroll up. Mahaba na buhay nyo, hindi pa kayo magkakasala. Gumawa na lang kayo ng maganda. Mind your own business. Tapos, para naman sa mga nababash kay Kuya Bagger ngayon, dahil sa mas pinili niya ang magpatawad, dahil nasaktan yung mga pride nyo, dahil sigaw kayo ng sigaw na makukulong ako, hindi nagkatotoo, ngayon gusto nyong i-bash si Kuya Bagger. Huwag ganun, mga Madam Sir. Diba? Dapat maging masaya kayo dahil mas pinili ni Kuya Bagger ang magpatawad kaysa magkaroon ng puot sa kanyang puso. At saka, hindi ko naman siya hindi ko siya tinutukan ng kahit na anong baril or patalim para patawarin ako Hindi. Sincere akong humingi ng sorry kay Kuya at nakita niya yon. Kaya sana, mga Madam Sir, mga basher, tanggapin nyo na okay na kaming dalawa. At nandito ako, pangako ko sa kanya na palagi ko siyang i-help, tutulungan ko siya. So, yun lang, magmahalan tayo, diba? Magpatawaran, kalimutan na natin yung issue. Kalimutan nyo na kami. Kasi, move on na kayo. Kasi kami naka-move on na. So, thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Nandito lang ako. Palagi para sa'yo. So, supportahan kita. May bago ka ng ate, Impacta, pero maganda. Sabi ni nanay, your nanay, maldita daw ako, pero maganda. Pero sabi niya, magbait na ako, kaya mabait na ako. Diba? Kaya, ito makiliti.